Tapos yung mga, ano, Joe Sambo. sino yung currently working sa, ano, sa office? Nagkakaroon kayo mga conference. Next, paano pag social naman? Social, automatic yun, yung sinabi mo kanina, kasal, group, ano pa iba? JS Pro, Sa school. pwede, sa mga ano, mayayamang school na hindi pa JS sa hotel. Okay. Or yung tayo magkuha ng event space na malalaki at kumuha ng mga catering. Or, ano ba? Christmas party. Christmas party? Meron pa? New Year's party. Parang yung sa ano, Star Magic. Star Magic. Ball. Yan, di ba? Ano pa? Birthday ko nga. Okay? So, corporate and social. Tama? Ngayon, sana kita. Ano? Yung mga property. Kita. Wala ka. Ay, kot. Then, meron dito. Tapos ito, upuan. Diba? Tapos minsan ito, may kasamang mic to. Tama? Tapos yung center, open na siya. Or minsan naman yung center, may mga nakalagay dyan ng mga something or yung camera or screen. Diba? Ang tawag dito sa pattern na ito is U-pattern. Letter U. Okay, or U setup. Ngayon, meron naman silang ginagawa is yung, meron pa isa dito. Ang tawag dito? Sino po yung nakakita ng construction? Tawag po dyan hollow block. Hollow kasi yung gitna niya is hollow. Wala naman. Parang donut. Wala naman. Good? Good. Hollow square or hollow block. Yun yung setup niya. Meron naman tinatawag na yung setup nyo ngayon. Ang tawag dyan. Classroom setup. Okay? Ito yung nakaharap kayo doon sa mismong nagsasalita. Diba? Meron naman tinatawag na theater. Kasi kung classroom, ang tendency nun, kahit nandito ako, nandun kayo nakaharap. Okay? Pag nandito ako, yun nandyan, nandun nakaharap. Ang theater naman, kung nandito ako, meron siyang focus na isang focal point. Okay? Lahat na nasa gitna nakaharap dito, lahat na nasa gilid nakaharap dito. Paikot yan. Okay? Ang focal point niya ay nasa gitna. Yun yung theater setup. So, pwede kong gawin yun na nandyan, tapos may ayun sa gitna, ito sa ano, meron dito. Okay? Tawag doon is theater. Ito yung ginagamit ko pag may mga conference or yung mga, alam mo yung mga nagtotalk about sa business or what, so, yan. Normally, pagka tumagal ng ilang araw, nakakaulit. Totoo naman kasi isipin mo. Start niyan, 9. Kakain ka lang ng lunch, nakaupo ka maghapon. Matatapos ko yung minsan, magdi-dinner kayo 7. Tapos, 7 after dinner, hindi pa yan tapos. Aabot pa yan ng 10. Matutulog ka ng 11. Pag-isip mo kinabukasan, yun ulit. Wala kang leisure nun. Depende lang kung lakas ng loob mong magpuyat. Puyat ka, swimming ka sa gabi, kung kailan malamig. Ganun sila. Okay? Ngayon, pagdating naman sa social, ano naman yung madalas na nakikita nyo setup? Bilog-bilog. May maupuan dito, ay may malamesa dito. Sa kasal, ganyan sa'yo. Tapos merong malaking area dito na kung tawagin is ballroom or dance floor. Ayan. Ballroom setup. Meron siyang center, meron siyang focal area na nagkakaroon siya ng dance floor. Okay? Normally, yung tables, dalawa lang po yan. Kapag mga party nyo is more on may food. Like, yung mga plated food like yung kasal,
or yung mga binyag, yan normally is round table na malalaki. Pero kung yung mga event na ganyan, na meron naman siyang dance floor. Pero yung mga nakapaligid dyan na tables is matatangkad, maliit. Yung tawag doon is cocktail table. Ito. Sa mga di po nakakapansin, meron akong cocktail table dito. Okay. Yan naman po is ginagamit sa mga social events such as, debut, na hindi naman nagpapa-food. Yung iba na, may food sila pagdating sa debut, so pag gano'n, ito yung setup. Pero kung yung line-up ng food nyo is minimal lang, more on pika-pika, then merong mga pinapaikot na mga drinks. Tapos, more on focus sila dun sa gathering, yung sa social gathering nila. Normally, yan, cocktail table yung nilalagay. Okay? Good? Ngayon, kung nag-LMS kayo, sinong makakapagsabi sa akin ng ibig sabihin ng BEO? Taas kamay kung sino magsasabi sa akin ng ibig sabihin ng BEO. Level order. Ano ulit? Body odor. BEO. Banquet Event Order. Ngayon, maliban sa'yo. Sa mga naka-100 na sa LMS. Ano yung pinakaunang detail na makikita ko sa BEO? Table. Even order. Yun, ano? Hindi ko alam, bigla ko na. Body odor. Body odor. Ano nahirap yan? Body odor. Ayaw ko mag-aulo ka patamahin mo. Uy, 100% na si Miss Jack. Ano yung makikita? Ano yung makikita sa BEO? Bawal sabihin. Mali. Sino ba? Name. Name ng ano? Yes? Best. Company. Or ng Oo, nakalagay sa client, may ano, sa may, organizer. Organizer. nakalagay yung Okay, kung sa sino yung contact person? Ah, Contact person or organizer? Contact number niya or contact informations niya, pangalan niya at contact informations niya. Okay? Tapos ang kasunod nun is yung details ng event. Ano yung mga details na kailangan sa isang event? oras, day. Kung kailan? when, Kailan? Anong araw yun? When, Anong where, oras? Lagi magkalutong yan. Nasaan? Kailan at anong oras? Saan gaganap? Kung sa hotel to, anong room? Yan, room. Okay. Or anong floor? Nandyan din. Next is, RSVP. ano kasunod? Ano sunod? Name of guest. Ilang packs? Yung total ng packs. Yun. Ilang ulo yung darating. Okay? Bakit? Diyan pumapasok yung security. Yeah. Okay? So, ganyan Ang nila. kausap ng organizer is yung nasa finance at saka nasa sales. Tapos na ako. Okay? Kasi doon sila nagbabayad. Finance, sales at saka marketing pala. Okay? Uy, doon ka na lang. Ngayon sila yung gagawa ng BEO, Banquet Event Order. Ano yung mga details na kailangan nila? Contact details nung nakausap nila nung magpapa-event. Tapos, kung kailan, anong oras, anong room yung kailangan nila, kung sa hotel yan, kung sa event center yan, wala nang problema yan. Kung malaking event center talaga sila na may iba't ibang room sila, anong room papagamit na yan, okay yun. Ngayon, next is kung ilang packs yung total. Then, meron pang mga details na such as, ito na yung mga nakalagay sa baba. Okay? Ano yung team? Bakit? Kasi kung events play sila, minsan, madalas, hindi lang minsan, madalas. Sila din yung nagsaset up ng mismong venue. Okay? Kung debut yan, meron bang specifics? Or kung yung organizer is
siya yung magsiset up, kailangan niya may pag-coordinate kung sa hotel yan, kailangan niya may pag-coordinate sa hotel na may papasok silang mga gamit. Okay? Next is, ano pa? Then, Sama pala sa bago. flow. Yung flow, nandun din, kung ano yung magiging plan, anong oras, pagdating ng mga kliyente ng gatong oras, ano yung magiging sunod-sunod ng mga pangyayari. Listahan ng mga guests. Listahan ng mga guests. Lahat ng pangalan. Okay? Yun yung reason kung bakit pag binigyan po kayo ng DEO sa hotel at part kayo ng banquet, huwag nyo pong ilalapag kung saan yung papel. Yung papel na binigay sa inyo or yung DEO, Nagmama-order. importante po yun. Kasi baka mamaya mailapag po sa kung saan, makapunta ng ibang gate, makakuha ng ibang guest, makuha nila yung details ng ibang mga guests na hindi naman nila kilala. Or, wait, there's more. Meron pa po isang meeting tayo nakalimutan dyan. Magkano? Yun na pag-usapan, na babayaran, ng organizer. Doon sa mismo hotel. Sa hotel man tayo. Okay? Baka kasi yung ibang guest, ina-expect nila, ang grand yung setup, baka ganito yung binayaran niya, inakita nung customer. Kasi murara yung isang server, yung BEO niya, nilapag nila sa kung saan nakita ng isang customer. Ay, ang cheap! Ang baba lang pala yung binayaran niya. Diba? Yun yung iniiwasan. Okay? May discount. Next yun. Pinamitan Next is, possible din kasi sabihin ng customer kung sino yung makakuha na yun. Magpa-private din siya SIM. Tapos sabihin niya, bakit mo sa friend ko ganito lang ang offer? Tapos ganun siya. May discount. Okay? Pwede niyang gamitin yun pang compare. Yun yung iwasan. Kaya yung mismong BEO, huwag na huwag ilalagay kahit saan. Okay? Make sure naka-secure siya. Okay? Ano-ano yung part ng isang hotel na kasama sa banquets? So, nandun yung security dahil sila yung nag-ensure na Kung tama yung mga pumapasok na guest. safe yung mga customer in terms of yung pagpasok pa lang nila hanggang sa paglabas at kung merong mga emergency, alam nila yung mga gagawin. Next is, same go same thing. Sila din po yung nag-handle paano kung merong gate crash, yung mangyari, gate crasher, yung mga wala sa listahan. But then, part pa rin doon, nakasama yung mga concierge doon. Concierge or yung mga front office. Kasi sila yung may hawak ng guest list. Diba? So, alam nila. Lalo yung mga nandun sa mismong event area na, during the event, yung nasa may pintuan, meron niyang listahan ng mga clients kung saan nakaupo, saan silang table, lalo kung may assignment. Kung wala naman, sino-sino yung mga nandito. Kaya normally, pagpasok nila, kahit event yan, lahat ng guest dyan na papasok, tatanungin nila yan. Name. Para i-check nila kung nandun ka sa listahan. Pag wala, hindi ka nila makapasok. Okay? Kasi pag pinapasok ka nila, negligence yun. Next is, ano pa? Yung pinaka-importante part ng isang F&B ay kitchen. So, ibig sabihin, sa BEO, kung mayroong part ng kitchen doon, nakalagay din po sa BEO yung listahan. Bawal dito. Allergies or pinagbabawalan dito. Bawal. Okay? Andun lahat. Bawal sa ganito kasi allergic siya. Tapos sabi dito, bawal siya sa ganito kasi baka tumaas yung alta pressure niya. Mga ganun. Okay? Nandun lahat yun. Kung sa food na to, ano yung ibibigay sa kanya? Kung hindi siya pwede sa hipon, anong ibibigay sa kanyang meal doon sa mga customer na to. Ngayon, nandun din na kung meron naman naka-assign na tables, Kung nalagay na maid. dapat alam din ng mga waiters, ng mga servers, Allergy na. kung sino siya. Yung bawal. Para hindi na nila maservan. Baka kasi mamaya may mabigyan nila. Bawal pala. Okay? Normally naman, mga nasa ano yun. Then, merong part doon, separate po pala yung sa regular customers at saka yung sa VIPs. Sa listahan ng movies. Okay? Then, as well as ganun din sa drinks, hindi lang din naman sa food lang. Siyempre, mahirap naman kung pambara lang, tapos walang panula. Tama?
Okay. Food and drinks, then after nun, paano masaserve yun? Ang next na department is yung bagong service na kakabal ng F&B department. Okay, food and beverage. Ito yung mga servers natin, yung mismong Metri D na humahandle ng event. Okay, kung sino man yung magiging head waiter or head server or Metri D. Yan. Then, kung sa kusina naman, ang ano dyan is yung head chef. Normally, pagka may pumasok na BEO, may bagong event, ang unang kakausapin ng marketing, finance, sa sales, is yung mga head ng bawat department. Head of security, head of front office, and yung sa kitchen, yung head chef, yung sa pantry, sa restaurant, yung sa housekeeping, kasama din po. Okay, tapos yung sa visual, sounds and visual. Okay. Tapos security department, ano ba? Halos lahat ng department sa isang hotel kasama dun talaga. Bakit? Before the event, bago mag-set up, si housekeeping ang maunang papasok sa event area. Maglilinis yan. Ang susunod na papasok is yung F&B para mag-set up ng lamesa, upuan. Okay? Pero part ng housekeeping is laundry. So, kay laundry po mga gagawin yung mga tablecloths na gagamitin. So lahat ng requisitions dapat naka-record yan. So kailangan lahat connected. Kaya yung head yung mini-meeting nila para yung mga head yung mag-drop ng information sa mga tao nila. Para mas madali. Kung mahirap kasi kung for example, nandito yung mga head ko tapos nandyan yung mga pupils nila. Nagmi-meeting ako. Iba yung pagkakaintindi ng mga nandun, iba yung pagkakaintindi nila. Normally, ganun yun. So, ang maganda niyan, yung mga head muna, para magkaroon sila ng connections. Ngayon, sa kanila ibabat sa team nila, kasi yun, separate na yun. O, sa F&B, ito yung setup natin, ito. Magana tayo. Since konti lang naman yung client, tapos kaya natin 1:1, magano tayo, butler service tayo. Hindi tayo lalayo sa customer, 1:1 talaga to. Serve mo yan, sa'yo yan, sa'yo yung client yan. Taas ka lang ng konti. Pag may kailangan siya, lapit ka. 1:1 tayo. Ganun. Ano tayo? Kasi kaya naman natin, pero butler service natin yan, sakto. Kaso, mas marami yung customer kasi sa atin. 2:1 na lang tayo, pwede. Yung ganun. Tayo. Pwede yung nagatapag dito, tapos lipat, at yung sa pila. Pwede yun. Okay? Ano pa? Synchronize pala tawag na sa butler service na yun. Yung sabay-sabay naglalabag yung mga waiters. Yung tawag naman dun sa flow, na for example, ito, yung table. Yung table, ganito, may apat. Tapos may apat dito. Apat. Apat. Tapos marami yan. Yung flow na ginagawa nila is sinaservan muna nila to. Tapos bago to, then dito, papunta dito. Tapos parang mga waiters na nakapila. Ang tawag po doon is, waiters pa rin. Okay? Or yung tinatawag nila na, ba yun? Yung waiters pa rin or... Sorry, nasa dulo ng dila ko, di ko masabi. Yung... Tao ba to, sir? Sirit na. Mas masarap yung... Sirit na pala. Balikan natin yan. Ano yan, ito yung ginagawa nila is para tuloy-tuloy yung service. Sa harap muna, papunta sa likod. Tapos pagka yung susunod naman, para hindi naman ma-boring yung customer, susunod na yung mula sa likod sa harapan. Minsan mula sa kanan, papuntang kaliwa. Minsan naman kaliwa papuntaan. Tapos yung mga chef, ay yung mga mga waiter na yun. Waiters pa rin tawag ng iba dun eh.
May yan yan, tatlo Yun. na hawak. Tapos, bawat customer, paikot yan, clockwise sa serve nila. Hanggang sa lahat ng tables, paikot yan. Dahil yan yung ginagawa pagka limited, it's either limited or sobrang laki ng event na ang daming tables. Tapos ilan lang yung servers. Hindi kakaroon ng waiters pa rin. Tuloy-tuloy yan. Pagka na-serve na nila, diretso yan, balikin sa loob, bubuhan ng panibagong plato yan. Tuloy-tuloy yan. Tapos ang layo. Hanggang matapos yan. Station. Okay? Normally sa kitchen yan, ang itsura ng kitchen dyan, ang dami nilang food rack. Tapos nandyan na naka-plating na lahat. Kukuha na lang ng kukuha. Kung sa naman na kitchen yan, nasa yan, yung bain-marie. Yung ilaw na mainit. Nandun lahat ng plato naka-plating na. Kung sa dessert yan, naka-food rack, tapos nasa loob ng walk-in chiller. Pagka service na ng dessert yan, hatakin na lang nila yan. Kuha lang ng kuha yung waiters. Tuloy-tuloy yan. Pagkabigay, pag wala ka ng hawak, pasok ka sa loob. Tapos kuha ka ng panibago lang sa synchronize. Ganun sa inyo. Synchronize kasi sa yung sabay-sabay. Restaurant pala. Avalanche. Yan. Avalanche. Di ba ang avalanche pagka nangyayari sa mga sa Iceland ba? Nice. Yung mga bulubunduking yelo. Avalanche, di ba? Avalanche. Yung parang umahagos pa baba. Ganun kasi yun, tuloy-tuloy yung service na yun. Parang alon. Tuloy-tuloy lang siya. Okay? Today, ang activity natin, ganito. Wala ka nun. Actually, quick din, lang siya, quick lesson, doon tayo usap-usap. Kwento lang ng kwento, talaga maubos mo lang. Yan yung normally nangyayari sa bangka, sir. Kasi yung hirap na magagawa ng bangka, sir. Mula tayo. Tapos, itong gagawin lang natin sa activity is scenario-based, pero small event. Resto mode tayo. Small event, tapos group of people lang. Tapos paano nyo i-happen? Okay? Wait, sir, parang naalala ko yun. Sa may ganyan. Kailan nga ba yung coffee service? Oh, sir, parang sa coffee service, ganyan. Okay, sa banquet meron din. For this time, ang pinagkaiba natin is kung yun doon, order, may scenario. Dito sa banquet service, may scenario din naman. Pero ang gusto kong makita talaga is yung overall flow. Okay? Upon entrance ng customer, greet nyo, check nyo kung partial dun sa reservation, or anong pangalan, kung may reservation ba siya. Seating of the guest, upuin mo. Okay, for example, may nakasign na table sa grupo nila, upuin mo. Okay? Pero bago sila umupo dahil nai-reserve na, meron na siyang reservation, dapat may nakaset up na. Okay? Tapos, ako bago kayo mag-start, i-check ko muna yung setup nyo kung may mali. Okay? Tapos, yung service na. Ano yung mauunang ito-serve sa customer hanggang sa last? Okay? Yung mga Chicha. Hindi ko alam. pag-adjust ng utensils. Oh, complimentary po naman. Tingin nyo, nasa nakalagay yung desserts ko? Taas. Taas. Pag dessert na, nasa taas pa rin ha? Hindi na. Yun. Kailangan makita ko yung mga ganon. Kailangan mag-pass out. Kailangan mag-serve ng wine. Full service to ha. As in may food tapos may wine. Kaya kung nung makikita nyo yung station na yan, waiter station ko siya ngayon. Okay. May bus station, no? Doon ako sa Meron bar. mga glass Doon ako sa bar. na nandyan. Then as well as Pare magbabalista ka. Oo, basta na ako dun. pwede mo magsabi, kasi yung ganyan yung coffee. Coffee please. Eto, sinadya ko talaga na walang Upuan. sinadya ko talaga na walang upuan. Bakit? Para kang Nag-service siya kanina. Hindi, joke lang.
Sadya talaga yan para per group po yung magsiset up. Okay? Good? Bilang ka. 1, 2, 3 yan. 1. Para sa ilalim. Pwede mo naman pag-aangat ka. Tapos, pagkatapos nun, atras mo, ito naman ang kukunin mo. So, ibig sabihin ito, wala kang hawak dito na iba kasi hawak mo dito. Tapos, lipat ka papunta doon sa, sa table ng guest. Wala pag family restaurant na. Bubusan mo to. Tapos, okay, asama ko sa kanila yan. Minsan sa barko yan, ang laman ng isang ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sir, paano pag gumalon sa barko? May stabilizer yung mga barko. Balik. Saka yung takip, no, di ba, plato, tapos may takip. Yung takip ng plato na yun, meron yung may lubog yun. Pagka pinatong mo yung plato, nagyalak. So kahit ganun-ganunin mo yung, hindi sumasayaw yung plato sa ibabaw. Okay. Yung plato dito, secure. Tapos pagka nilagyan nila yung takip, yung kasunod na plato nun, naglalaki yun. Merong groove yun. Yung pagka nung plato na sumunod, sakto-sakto dun. Kaya hindi gagalaw. Tapos may grip din yun sa ibabaw.